Lalong titindi at lalala ang digmaan sa himpapawid. May ulat na opisyal nang naghahanda ang Estados Unidos magpadala ng sundalo sa lupa. Sa isang malakihang pagpapadala ng tropa, kasalukuyang minamadali ng Pentagon ang libu-libong handang laban ng mga Marines at ang kanilang amphibious assault fleet papunta mismo sa baybayin ng Iran. Hindi lang isang base militar ang kanilang target. Ito ang pinaka-pinapahalagahan ng rehimen. Isang mahigpit na binabantayang isla na kumokontrol sa pinansyal na kaligtasan ng buong Islamic Republic. Para paghandaan ng ataking iyon, may ginawa ang US na di pa nito nagawa noon. Alam mo, noong 1979, naisip ni Pangulong Carter na atakihin ang isla ng Karg, pero hindi niya itinuloy. Noong 1988, pinag-isipan ni Pangulong Reagan na atakihin ang isla, pero di niya itinuloy. Kahapon nagbago ito, at ngayon, papunta na ang mga Marines sa reyon. Ayon sa Wall Street Journal, inaprubahan ni kalihim ng depensa Pete Hegseth ang paglipat ng Amphibious Ready Group at Marine Expeditionary Unit sa gitnang silangan. Ang Amphibious Ready Group ay mabilisang unit para sa sea-based na pagsalakay, espesyal na operasyon at makataong misyon. Kasama rito ang 5,000 tauhan kalahati Marines at kalahati Mandaraga. Ngayon, malinaw na hindi ito sapat para sa isang buong pandupang pananakop sa Iran, pero maaring sapat ito para sa Karg Island. Heto kung bakit ito mahalaga. Ito ang literal na pinakamahalagang yaman ng Iran. Bakit mahalaga ang Karg Island sa estratehikong pananaw ng US? Bakit nais itong sakupin ng US? Ganito kasi yon. 90% ng krudong langis na ine-export ng Iran ay dumadaan sa islang iyon. 90%. At ang dahilan niyan ay dahil isa itong terminal sa praktikal na pananaw. Pinapayagan ng terminal ang malalaking tanker na may kapasidad na 85 milyong galon ng langis na madaling dumaong saka bumalik sa Golpo ng Persia at lumabas ng kipot ng Hormuz papuntang China. Ang Tsina ang pangunahing gumagamit ng langis mula Iran. Bakit pa ito mahalaga? Ito rin ang pang-ekonomiyang lifeline ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kapag nakuha at nahawakan mo ang islang iyon, mapuputol mo ang kanilang lifeline at kakayahan sa digmaan. 90% ng langis na ina-export ng Iran ay sa islang ito dumadaan. Dito, mahalagang linawin. Hindi sa islang ito kinukuha ang langis, kundi ang karamihan ng langis ay talagang nanggagaling mula sa mainland ng Iran sa pamamagitan ng mga pipeline. Pagkatapos, dinadala ito sa oil depot ng isla, nilalagay sa mga tanker, at ipinapadala sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, alam niyo na ang kita sa langis ang pangunahing pinagkukunan ng pera ng IRGC. Ibinigay na ng Islamic Republic sa IRGC ang kontrol sa lahat ng yaman ng langis ng bansa. Ibig sabihin, ang isla ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng Revolutionary Guard Corps na nagtatanggol sa rehimen, kaya naging target ito ng US sa loob ng mga dekada. Hanggang ngayon, walang presidente ang umatake rito. Pero nagbago ito kagabi nang maglabas ng pahayag si Pangulong Trump. Ayon sa aking utos, isinagawa ng United States Central Command ang isa sa pinakamalakas na pambobomba sa gitnang silangan at winasak ang lahat ng target militar sa mahalagang yaman ng Iran, ang Karg Island. Sa katunayan, ang video na nakikita ninyo sa inyong screen ay mula mismo sa raid na yon na ibinahagi ni Pangulong Trump kalaunan. Winasak ng mga pag-ataking ito ang mga missile site, operasyon ng pagmimina at syempre, mga military oscillator. Nilinaw ni Trump na hindi pa tinatamaan ng mga pag-atake ang mga pasilidad ng langis. Nagbigay rin siya ng babala. Kung hahadlangan ng Iran ang malayang pagdaan sa Strait of Hormuz, muling pag-iisipan ang desisyong huwag tamaan ang mga pasilidad ng langis nila. Ngayon, muling papasok sa eksena ang mga Marine. Pagkatapos ianunsyo ang mga pag-atake, tinanong si Pangulong Trump kung plano niyang sakupin ang isla. Ito ang kanyang sagot. Pakinggan ninyo. Noong 1988 si Donald Trump na magiging Pangulo ay nagbenta ng librong The Art of the Deal. Nagbigay siya ng panayam sa isang pahayagang British kung saan pinag-usapan ninyo ang tungkol sa Iran. Sinabi mong dapat may balik ang respeto ng Amerika sa mundo at nagbigay ka ng matitinding pahayag laban sa Islamic Republic. Sabi mo, tinatawa pinubugbog nila tayo sa psikolohiya, ginagawang tanga tayo. Kapag may kahit isang balang tumama sa tao o barko natin, babanatan ko ang Karg Island. Papasok ako at kukunin yon. Ngayon, 2026 ikaw na ang presidente. Iniisip po bang kunin ang Karg Island na dinadaanan ng 90% ng langis ng Iran?
Anong palagay mo tungkol sa naalala mo ba ang panayam na yon at ang pananaw na yon? Brian, hindi ko masasagot yan at hindi mo dapat itanong. Hindi mo na dapat itanong yon. Isa lang ito sa maraming bagay. Hindi ito mataas sa listahan pero kasama pa rin. Pwede ko ring baguhin isip ko agad. Pero alam mo, para itanong mo ang ganyang tanong, sino bang sasagot sa tanong na yan? Ibig ko sabihin, tinatanong mo ako, Cargill, sige Emma, sino naman ang magtatanong yan? At sinong tanga ang sasagot? Halimbawa, gawin ko o hindi? Anong sasabihin ko sa'yo? Brian, iniisip kong gawin yun. Ipapaalam ko sa'yo kung anong oras at kailan ito mangyayari. Hindi naman, alam mo, medyo katawa-tawang tanong yon. Medyo nakakagulat mula sa'yo dahil matalino kang tao. Kahanga-hanga talaga naisip mo yon noong 1988. Ngayon, hindi talaga yon pagtanggi. Kung titingnan ng kasaysayan, tuwing naglilipat tayo ng kagamitang militar sa isang reyon, nagagamit natin ang mga yon. Hindi ibig sabihin mauulit muli ang kasaysayan, pero mahirap balewalayan ang pattern na ito. Mahalagang tandaan na posibleng may ibang misyon ng mga marine sa reyon at di natin tiyak kung ano ang layunin nila. Isa sa mga opsyon na napag-usapan ay ang Special Forces raid sa Iran para sa lakayin ng nuclear stockpile sa Esfahan. Isa pang opsyon ay siguraduhin ang seguridad sa shipping lane sa Strait of Hormuz o paghahanda sa pagsakop ng isla na pinagkukunan ng pondo ng rehimen. Maaring mangyari ito kaya magbantay tayo. Paalala lang sa lahat. Kung nanonood ka pero di pa subscribe, paka-subscribe na lang sa ibaba. Nitong nakaraang buwan, nagka-problema kami sa Iranian bot na umaatake sa channel namin. Kinampirma ito ng YouTube kagabi. Kung pipindutin mo ang subscribe button sa ibaba, lalo mong sinusuportahan ang channel. Ngayon, pag-usapan natin ang tugon ng Iran. Tumugon ang sandatahang lakas ng Iran sa babala ni Pangulong Trump gaya ng inaasahan. Kung atakehin ng US ang infrastruktura ng langis ng Iran, gaganti sila sa mga infrastruktura ng enerhiya sa rehiyon. Ibig sabihin, pupuntiryahin nila ang mga bansa sa Gulpo. Pero ito ang totoo. Matagal na nilang ginagawa iyon. Inatake nila ang isang refinery sa Saudi Arabia. Inatake rin nila ang mga refinery sa Qatar, mga imbakan ng langis sa Bahrain. At bukod pa rito, inaatake pa nila ang mga imbakan ng langis sa Oman. Hindi kayang depensahan ng Iran ang pag-atake sa Oman. Sinasabi nilang inaatake lang nila ang mga bansang may base militar ng US. Pero alam mo ba? Walang base militar ng US sa Oman, pero ina-attack pa rin nila ito. Ibig sabihin, walang silbi ang bagong banta ng Iran dahil ginagawa na nila ito. At araw-araw, mas kaunti na lang ang nakikita nating pagpapalipad ng mga missile at drone ng Iran. Ibig sabihin, bumababa na talagang banta na ipinagmamalaki nila. Ngayon, dito natin gustong pag-usapan ang pag-deploy ng mga marino at ang timing nito. Alam mo, darating ang mga marino sakay ng USS Tripoli na kasalukuyang nakabase sa Japan. Iyon talagang normal nitong base. Ang biyahe mula Japan papuntang gitnang silangan ay umaabot ng 10 hanggang 14 na araw. Sinabi rin ni Pangulong Trump na ang operasyon sa Iran ay tatagal ng 4 hanggang 5 linggo. Alam mo ba? Binabawi niya na ang timeline. Sabi niya hindi niya kayang tantiyahin ang itatagal nito based sa nangyayari. Sabi rin niya, nauna tayo sa schedule. Isa itong bagay na hindi naging pare-pareho. Base sa lakas ng puwersang inililipat, malamang magpapatuloy pa ang operasyong ito nang hindi bababa sa 2 linggo o mas matagal pa. Kahapon ng umaga, nagdaos ng press conference sina Sekretaryo Hegseth at General Dan Kane. At marami tayong natuto ng mga kawili-wiling bagay sa press conference na ito. Una, anong pagtataya ng US intelligence kung nasaan ang bagong kataas-taasang pinuno, si Mustafa Khamenei? Pakinggan natin. Hindi rin maganda ang kalagayan ng pamunuan ng Iran. Dahil sa matinding takot at nagtatago, sila ay nagkubli sa ilalim ng lupa, nanginhinig sa takot. Ganyan ginagawa ng daga. Alam natin na ang bagong hindi kataas-taasang pinuno ay sugatan at malamang ay desfigurado na. Naglabas siya ng pahayag kahapon, mahina na lang. Pero walang boses at walang video. Isang pahayag yun na nanawagan ng pagkakaisa. Pero para sa kanya, ang pagpatay 10,000 nagpoprotesta ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Maraming kamera at voice recorders sa Iran. Bakit pahayag lang ang isinulat? Sa tingin ko, alam mo na kung bakit. Ang kanyang ama, patay na. Takot siya, nasugatan siya, tumatakas siya at wala siyang lehitimong kapangyarihan. Magulo para sa kanila. Sino ang namamuno? Baka hindi rin alam ng Iran.
Habang lumilipas ang oras, alam natin alam nila na gumuguho na ang kakayahang militar ng kanilang masamang rehimen. Halos di na sila nagkakausap, lalo na nagkakaisa, litong-lito sila at alam natin ito. Ang sagot natin, patuloy tayong manggigipit. Patuloy tayong susulong, patuloy na abante. Walang palugit, walang awa para sa ating mga kaaway. Nagbigay si General Kane ng balita mula sa militar. Unang beses ginamit ng US ang ATACMS missile para palubugin ang Iranian submarine. Hindi pa ito nagagawa nun, pati marami pang iba. Pakinggan ninyo. Upang ipakita ang kapangyarihan sa labas ng hangganan at maprotektahan ang ating mga nakadeploy. Sa loob lamang ng unang 13 araw ng operasyong ito, ang ating mga puwersa ng artilyeriya ay nakagawa ng kasaysayan. Nagpaputok sila ng precision strike missiles na umabot ng malalim sa teritoryo ng kalaban. Ginamit nila ang Army ATACMS para palubugin ang maraming barko at isang submarino. At nagawa nila ang lahat ng ito gamit ang eksaktong pag-atake at determinasyon na nagmumula sa walang humpay na pagsasanay at tiwala sa isa't isa at sa kanilang mga sistema ng armas. Sa wakas, nagsalita si Secretary Hegseth tungkol sa nuclear stockpile ng Iran. Isang matagal na nating paksa dito sa channel. Sa negosasyon, tumanggi ang Iran na isuko lahat ng enriched uranium. Pumayag silang ibigay ang kaunti, pero nais panatilihin ang iba. Gusto rin nilang panatilihin ang kakayahang nuklear, ayon sa maraming mapagkakatiwalang outlet sa Estados Unidos. Kinumpirma ito ni Steve Witkoff matapos parang tapos na ang negosasyon. Ngayon, ito talagang isa sa mga dahilan kung bakit hindi mapagkakatiwalaan ng Iran pagdating sa kakayahang magpayaman ng nuklear. Dahil dati, ilang beses nang nangako ang Iran na wala silang interes na gumawa ng mga sandatang nuklear. Hindi nila may paliwanag kung bakit pinayaman pa rin nilang uranium hanggang 60% kahit wala raw balak gumawa ng sandatang nuklear at wala ring ibang paggagamitan nito. Ipinapakita nitong hindi ito bansang hindi gumagawa ng bumbang nuklear. Aktibong nagpaplano ang bansa na gumawa ng bumbang nuklear sa hinaharap at gagamitin ito bilang bentahe sa negosasyon para makakuha ng mas maraming konsesyon mula sa mga kaalyado sa riyon. Ito ang dahilan ng pagsisimula ng operasyong militar at digmaan. Kaya may tanong, paano haharapin ng US ang stockpile ng nuclear? Ito ang sabi ni Secretary Hegseth. Sa gitna, yung may pulang kurbata. Oo. Michael Gordon, Wall Street Journal, tinatayang may 440 kilo ng mataas na antas ng uranium ang Iran sa hindi bababa sa 2 lokasyon at 1,000 kilo ng uranium na may mas mababang kadalisayan. Kaya mo bang matapos ang misyong ito nang hindi pisikal na nakokontrol ang mga material na yon? Umasa ka ba sa diplomatikong negosasyon para makuha kahit kaunting kontrol at matanggal ito? Nabanggit mo na ang mga misil, drone at industriya ng militar. Hindi mo nabanggit na prioridad ng misyon ang pag-aasikaso sa material na yon. Simula pa lang, malinaw na ang misyon namin ay pigilan ang Iran sa pagkuha ng sandatang nuclear. May mga option kami para tiyakin na hindi nila ito makuha. Sinabi na yon ni Pangulong Trump, hindi sana posible ang misyong ito kung wala ang Midnight Hammer at ang ginawa ng mga B-2 na tumawid at winasak ang mga pasilidad. Iyon ang nagbigay daan para magawa natin ang ginagawa na yon. Kaya't tutok pa rin ang Pangulo sa nuclear na kakayahan. Marami tayong opsyon, kabilang ang posibilidad na isuko ng Iran ang mga iyon na ikatutuwa natin. Hindi nila ito tinanggap sa negosasyon. Hindi ko kailanman sasabihin sa grupong ito o sa buong mundo kung ano ang handa namin gawin o hanggang saan kami handang pumunta. Pero may mga opsyon kami.